kayang-kaya nila magpondo para makapanggulo. Ito nga ngayon, no, yung ginagawa nila. Kaya nila makapagpondo ng limpak-limpak na salapi. Para saan po? Para pabaksakin ang ating gobyerno. Diba? Ang ating butihing Pangulong, si PBBM. Yan po ang kanilang agenda talaga. Yan ang malaking factor, no, ng pagbubulsa nila ng pera ng kaban ng bayan para makapag yung destabilization na ginagawa nila so far. Diba? Kasi kailangan talaga nila ng pondo dyan eh. Kaya yung pagnanakaw sa kaban ng bayan, isa po yan sa mga talagang nagiging habis na ng makakagaya nitong mga ito. Kasi hindi naman natin masasabi ito mga kabayan kung wala naman tayong, 'di ba, nababalita ang ganyan eh. And as far as I know, as a vlogger, as a taxpayer, and as a reporter, no? Kasi para na tayo reporter dito eh. Tinatakel natin yung mga ganitong usapin at nagbabato tayo ng opinion. Meron po tayong karapatan kasi na magbato ng opinion. Nasa loobin natin kasi para saan pa at naging taxpayer tayo, 'di ba? Kaya nga nagkakaroon ng argument na tinatawag, 'di ba? Kasi nga may argumento sila, may argumento tayo. Pero nagkakatalo diyan, pag yung argumento natin umangat sa argumento nila, diyan na sila, no? Diyan na sila napipikon. Hanggang sa mag-hire sila ng papatay sa iyo. Di ba? Kaya sabi ko nga mga kababayan sa mga content ko, no? Etong namin, ginagawa namin mga vlogger na sumusuporta, no, na literal na freelancer at walang tinatanggap na anuman. Kung hindi si YouTube lang at si Facebook ang nagpapasahod sa amin. Ito po ang nagpapasaya sa amin. Dahil po, literally mga kababayan, nakakatanggap talaga kami ng iba't ibang klase ng death threat. Kahit pamilya namin, nakakatanggap ng mga death threat. Magtsatsaga talaga silang mag-chat sa aming mga pamilya. Sa mga anak ko nga, panganay kong anak, nakaka-receive siya ng messages. Diba? Natro-trauma yung anak ko, pero sabi ko sa anak ko, ganyan talaga ang trabaho ng tatay mo. Diba? Pinasok ng tatay mo yan. So, pakatatag ka lang din. Diba? Importante, nasa katotohanan ang pamilya natin. Nakasuporta tayo ng kumakain kayo ng sapat at nakasuporta tayo sa tunay na may nasasakit sa taong bayan. Kasi ito mga kababayan, mawala man ako sa mundong ibabaw na to, ang anak ko ang susunod na magtatayo ng bandera ni Mirador Picua bilang isang loyalista. Mga kababayan. Kasi ako bilang isang loyalista, hindi ko po ipagbebenta ang aking paniniwala, dignidad at prinsipyo sa ating mahal na Pangulo. Kasi wala naman ako nakikitang masama sa ginagawa ng ating mahal na Pangulo. Etong mga tao lang na hindi mapakali, no, sa side nila Sara Duterte, nila Pulong Duterte at ng mga partido ng mga DDS na hindi mapakali at gusto talaga mapaupo agad si Sara Duterte. Hindi man lang makapag-antay ng kanilang termino, 'di ba? Dito lumalabas yung pagiging nila yung pagiging what do you call this? Pagiging agresibo nila, 'di ba? Sa kapangyarihan. Maupo agad sa kapangyarihan, pinapakita nila kung gaano sila ka-frustrate, 'di ba? Sa ganitong klase ng posisyon. Kaya no wonder mga kababayan, mangyayari yan sa darating na eleksyon, mangyayari yan na makakalasap na sila ng pagkatalo. Kung tutusin tayong mga loyalista lang ang nagdala sa mga Duterte. Di naman mananalo si Digong kung hindi lumapit yan sa loyalista Real talk yan. Ilan lang ba sila ilan lang ba sila katao sa Davao? Diba? Alam naman natin kung gaano kalakas ang ating mahal na Pangulo. Diba?
Kaya po sana mga kababayan, tutukan natin itong ano na ito, no? Kasi 30 minutes lang tayo mga kababayan. Kasi nung nakaraan napahaba tayo eh. Inabot tayo na 1 oras. Pero ngayon nasa 30 minutes lang yung ating talakayan. Pero medyo bitin tayo eh. Pero gayon pa mga kababayan, no, magbibigay daan tayo sa mga susunod pang mga maglalay. Watching from Dubai, ayan mga kababayan natin na OFW, nililigawan na po ulit kayo. Maaga na pong nanliligaw ang mga Duterte ngayon, ha? Maging alisto po kayo dahil kukuhanin yung mga passport nyo na naman. Tama passport number nyo at mga kung ano-ano para mailagay sa balota sa dating na 2028. Mag-ano po kayo magmasid kayo dahil gumagapang na po agad sila. Ang aga ng propaganda nila. Ang aga ng eleksyon ng mga Duterte. Kala siguro ng mga Duterte, sikat na sikat sila. Sa kanila na ang Pilipinas, napakayabang nila. Yun nga di ba Ma'am Ana? Ito, sabi ni Ma'am Ana, Marie Lasponia, yun yung napapansin ko rin, na para bang astig na astig sila sa sarili nila, na para bang sila ang may hawak ng kinabibilangan natin, di ba? Ay hindi nyo kami hawak in the first place, kami ang may hawak sa kapangyarihan meron kayo. Di ba? Kung hindi dahil sa amin, wala kayo dyan. Kaya ibang-iba talaga yung perspective ng Pangulo natin ni PBBM sa mga taong ito. Kaila Pulong, kaila Sara, kaila Baste, ibang-iba. Alam niyo kung bakit? Si Pangulo kasi, alam na niya kumbaga yung perspective niya dito sa nangyayari, kailangan talaga niyang gampanan yung kanyang trabaho bilang isang Pangulo ng bansang Pilipinas at bilang isang makabayan na inuuna ang kapakanan ng bayan. Ang ano kasi, ang mga Duterte, mga kababayan, ang nasa utak yan, pera, budget. Di ba si Sara hindi magkandara pa, nauna pa, hindi na late mga kababayan. Yung session, budget session, may re-release na, approval na yung budget ng OVP, andun na, kapasakaga. Itong mga animal na ito, itong mga sugapa sa palagi, na, di ba, naupo na ka, tutulog pa ang Diyos na, andun na Di ba? Tutulog pa ang Diyos. Hindi pa nga nakakapagkapi na, andun na si Sara. Pagkadun talaga na pag-aalala na ang habol lang kung bakit sila gumamakbo ay salapi. Kaya napakaganda ng mungkahi ng mga senador regarding dito sa anti-dynasty law. Diba? Dahil yan ang pinapriority ng ating mahal na Pangulo. Diba? So, ayun mga kabayan maraming salamat po sa mga nanonood. Marcos Forever, sabi ni Sator Bambilia. Ayan, salamat po. Ayan, ngayon, Nida. Ayan, Negrillo, shoutout din po.